Lahat ng kilalang milyonaryo dito sa Pilipinas ay nagsimula sa maliit na negosyo. At dahil sa sipag at determinasyon maging successful, napalago nila ang kanilang mga negosyo. Lahat ng negosyo ay may risk, pero may mga negosyo ang mas malaki ang success rate versus sa iba. Here are 6 businesses na mataas ang success rate na pwede mong simulan. Number 1, motor shop. Dito, pwede kang magsimula sa halagang 100,000 pesos para sa mga stocks mo. Dahil limited pa ang budget mo, mag-focus ka muna sa mga saleable na items. Para mas maging malaki ang success rate mo sa business na to, dapat meron kang mapapagkatiwalaan na mekaniko. Dahil yan ang magiging business partner mo. Lalo pa kung wala kang masyadong alam sa mga motor. Pag meron ka ng mekaniko, itanong mo base sa experience nila ano ba ang mga items na mabenta at dapat unahin mo sa inventory mo. Humanap ka ng wholesaler at magkumpara ka ng presyo. Pag nakahanap ka na ng wholesaler mo, siguraduhin mong mag-build ka ng relationship sa kanila para pwede ka makakuha ng magagandang deal na pwedeng maging advantage ng business mo. Mabuti din na bago mo simulan ang negosyo na to, mag-research ka muna. Ano-ano ang mga brand ng motor sa lugar nyo at mag-focus ka sa mga pangangailangan ng mga motor nila. Siyempre, in terms of location, dapat very accessible at visible ang shop mo. Mas mabuti kung along the main road para marami ang pwedeng makakita sa shop mo. Number 2, newborn and pregnancy items. Ang demand sa baby products at pregnancy items ay laging increasing. Ang mga parents laging uunahin gastusan ang mga babies nila. Titipidan na nila ang sarili nila pero laging mag-aalat ng pera para sa mga babies nila. Kaya siguradong kita ang negosyong ito. Marami ang mga baby products at pregnancy items. So dapat alamin mo muna ano ang pinaka-in-demand na products para dun ma-concentrate ang negosyo mo. Gusto mo bang magbenta ng mga stroller, crib, baby clothes, diapers, maternity clothes, baby toy, etc. Dapat alam mo din ano ang itsura ng competition mo sa napili mong specific na product na gusto mong ibenta. Mas maigi, magsimula ka muna sa maliit para matest mo ang business na ito at unti-unti mong palaguin. Maghanap ka ng trusted na supplier dahil very particular ang mga magulang sa trusted quality. Kaya siguraduhin mo, hindi ka mapapahiya sa produkto mo. Dahil ang goal mo is i-make sure na hindi ka masisira sa mga customers mo at lagi ka nilang babalikan. Siguraduhin mo din na kung mataas ang competition, ay galingan mo ang pag-market ng products mo by taking advantage of Facebook, IG, and TikTok. Number 3, long-term rental business. Laging may demand sa rental homes. At ngayon, tapos na ang pandemic at balik ka na sa opisina ang mga tao, mas lalong kailangan nila ng mga mauupahan na malapit sa trabaho nila. Kaya ang long-term rental business ay talagang malaki ang success rate. Humanap ka ng property na maganda ang location. Hindi kailangan sa mismong business district dahil sa ngayon mahal na ang mga properties doon at hindi mabilis ang return of investment mo. I suggest kumuha ka ng property close to the business district, dun sa outskirts ng business district, dahil mas mura ang halaga ng property at malaki pa din ang demand. Ang magandang return sa real estate is 1% ng total contract price ng property mo. For example, nabili mo ang property ng 1 million. Dapat ang paupa mo kada buwan ay 1% ng 1 million. So in this case, ang monthly rent mo ay dapat 10,000 pesos. Oo, hindi madali makahanap ng ganyang deal, pero hindi imposible. Ang isa po naming property na for rent ay 1% ang return, kaya mabilis po naming mababawi ang investment namin. At pag nabenta pa namin ang property in the future, malaki na po ang value. Kaya ang long-term rental business, kung maganda ang location, magandang deal ang nakuha nyo, nasala nyo maigi ang mga tenants nyo, ay siguradong malaki po ang kita. Number 4, vacation rentals.
Ang mga tao ngayon ay balik na ulit sa pagbabakasyon at pagta-travel. Lagi silang maglalaan ng pera para sa mga bakasyon nila. Kaya kung ang lugar mo naman ay malapit sa mga tourist spot, magsimula ka na ng vacation rentals. Based sa projection, tayo ay patuloy na makakakita ng demand sa vacation rental industry. Kaya sigurado na malaki ang success rate ng negosyong ito. Kagaya ng iba din na business, this requires careful planning, research, financial investment at malaking time and effort. Kung meron ka ng property, well and good. Ang gagawin mo na lang ay gawing vacation ready ang property by designing it based sa target audience mo. Then pwede mo nang i-market. Kung wala ka pang property and you're thinking of investing, this requires a lot of researching and planning. In investing in real estate, don't fall in love with the property. Fall in love with the numbers. Kailangan, based sa calculation mo, ay talagang kikita ang negosyong ito. Dapat mas malaki ang kita ng vacation rental mo versus sa ibabayad mo sa loan kung uutangin mo man ng property. Take into consideration mo din kung kukuha ka ba ng caretaker or ikaw ang magmamanage. Take into account din ang vacancy rate ng vacation rental mo when you do your overall calculation. Dahil ang reality, hindi naman everyday ay may booking ang rental mo. Pero dahil real estate property to at passive ang pasok ng pera, siguradong walang lugi ang negosyong ito basta ma-manage mo lang ng maigi. Number 5, print on demand. Dito, kailangan mo ng printers, computer, laminating machine, hot print machine, ink, etc. Sa print on demand, ang una mong isipin, ano yung specific na gusto mong product na profitable. Magagawa mo to by searching online kung ano ba ang pinaka-in-demand ngayon in terms of printing. Sa sobrang daming product to choose from, kailangan mamili ka lang. Hindi pwedeng magsimula ka sa madami dahil beginner ka pa lang at marami ka pang dapat matutunan. Ang pinaka-popular na mga products ay t-shirt, hoodies, tote bags, mugs, jerseys, etc. Siyempre, ang mga customers maghahanap ng mga unique design at hindi mo kailangan maging experienced designer para magsimula dahil napakaraming design na available online na pwede mong gamitin. And as you learn, pwede din gumawa ka ng sarili mong design in the future. Sa dami din ng nag-travel ngayon, pwede ka gumawa ng personalized na luggage cover based sa chosen design ng customers mo. Humanap ka ng mura at maaasahan na supplier ng mga products mo para sa business mo dahil sila ang magiging partner mo sa success ng business na ito. Para malaman mo ang quality naman ng product mo, manghingi ka ng honest feedback sa friends and family para makakuha ka ng iba't ibang perspective at ma-improve mo ang overall product at services mo. Number 6, pet grooming and boarding. Kung mahilig ka naman sa mga pets, pwede mong simulan ang pet grooming services or animal hotel. Dahil din ang mga tao ngayon ay baby ang trato sa mga alaga nilang hayop, panigurado mag-aalat din sila ng budget para sa mga ito. 'Di ba? Sa dami ng nagta-travel ngayon na walang mapag-iwanan ng mga hayop nila, nagbabayad din sila ng animal boarding or animal hotel na ang singil ay at least 500 pesos per pet per day. I know, kasi kami mismo ay nagbabayad para lang may mag-alaga sa pet namin pag nagta-travel kami. Ganon din naman sa pet grooming. Ang isang pet groomer ay kayang mag-groom ng 6 to 8 dogs per day. Depende sa laki at complexity ng trabaho. So kung ang charge ng grooming mo ay 500 pesos per pet, 4,000 pesos agad yun sa isang araw. At kung ikaw mismo ay may experience ng pet grooming, pwedeng-pwede mong simulan ang negosyo na to on your own. Siyempre, kailangan mo ng basic grooming equipment, kennels, various cleaning materials, etc. And of course, like all other businesses, kailangan ma-market mo ang business mo. Pwede kang mag-offer ng referral program na pag naka-refer sila ng bagong customer, 50% off na ang next grooming nila.
Ask mo rin yung mga customers mo na itag ang business mo sa social media nila at mag-leave ng good reviews sa page ng business mo para mag-attract ng mga bagong customers. Maging madiskarte at masipag sa business na ito at sigurado magiging successful ang pet business idea mo. That's it for today mga kaboss, mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!